mga kababayan. Speaking ng pagtino ng utak, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ito ha, pag-usapan naman natin ngayon, itong si Mike Defensor, na ngayon po ay tila umiiyak, mga kababayan, sa ginawang desisyon ng NBI dahil po pati ang kanyang asawa ay kasama ang pinasasabpi na. Naalala po natin, mga ka-GPnatics, na itong 18 Marines na lumabas ay nung una po sinasabi ni Mike Defensor na wala siyang kinalaman, na wala po siyang alam at hindi niya po nakakausap ang 18 Marines na to. Subalit, dahil nga mayroong mga intel, itong sila Trillanes ay napagkaalaman po nito na ang sasakyan mismo na nakarehistro, mga kababayan, sa asawa ni Mike Defensor ang ginagamit ng 18 marino na ito. Mga kababayan, kaya ngayon po ay nag-iimbestiga po ang NBI, mga kababayan, kung ano nga ba ang background ng mga taong ito, kasama po ang asawa nitong si Mike Defensor, para tanungin, mga kababayan. Idol, tama ba naririnig ko? Hindi ko narinig 'yon. Hindi ko narinig yan, bastos. Ito, mga kababayan, kung ano po yung mga pinagsasabi dito ni Mike Defensor ngayon. Ito, sabi niya ganoon, mga kababayan. Ang pagpapalabas ng sabpina ng National Bureau of Investigation na kaugnay ng press conference na tinaguri ang Brave 18, ba't na ngayon nagtatago na? Ay lubhang nakakabahala, sabi niya ganoon. Sa halip natutukan ang mabibigat na alegasyon ng korupsyon na ibinunyag ng mga dating sundalo, kabilang ang umano'y pagdideliver ng malaking halaga ng pera sa mga opisyal ng gobyerno, tila mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ng NBI ang kredibilidad ng mga sundalo. Ang press conference at ang mga taong tumulong upang mailabas sa publiko ang kanilang mga pahayag. Ito naman si Mike Defensor. 'Di ba? Ano pang ginagawa pag nag-iimbestiga? 'Di ba dapat ito ay balanse, dapat tinitingnan ang magkabilang panig. Tinitingnan ang bawat anggulo. Hindi naman pwedeng yung gusto nyo lang ang pwedeng tingnan ng NBI. Di ba, mga kababayan? Ang pagtingin po sa pag-iimbestiga, dapat lahat po ng anggulo. Dapat lahat po tinututukan. Dapat lahat po tinitingnan. Hindi pwedeng, mga kababayan, titingin lang tayo sa isang side. Hindi lang tayo titingin sa gitna. Hindi lang tayo titingin sa kaliwa. Hindi lang tayo titingin sa kanan o baliktad na, kaliwa, kanan, 'di ba? Or kaya sa likuran. Dapat lahat ng anggulo po ay titingnan. Ba't ka umiiyak ngayon? Wala naman kayong dapat ikatakot, 'di ba? Paano hindi imbestigahan yung mga 18 Marines at yung mga taong nakapaligid sa kanila? Nakakapagtaka. 'Di ba? Kahit ang NBI talagang hindi magtitiwala kaagad-agad. Maging si Ping Lacson. Ano yung mga nakita niya dito? Kaming mga mamamayan, tayo mga nanonood, alam namin ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga statement. 'Di ba? Mga kababayan, may mga pahayag nga dito sila Ila de Lima, may mga pahayag nga sila Ronald Llamas, na kung saan nakikita nila mismo, pinagtatawanan na nga lang nila ito, Mike Defensor sa totoo lang. Papakita ko po sa inyo, mga kababayan, kung paano po pinagtitripan na lang ng mga taong ito, nila Llamas, ng Cuadro de Alas. Ito ba, papakita ko sa inyo at ipaparinig. Good thing na nakuha natin itong mga kopya nito, mga kababayan. Ang kukulit ng Cuadro de Alas. Promise. I-convert sa $2. dollars. Yes. Kumbaga, and ano pa yan, ano?
another nuance dito. EU yan Euro yan, di ba? Sabihin nila, ibigay mo naman sa amin Euro. Baka money changer. Then ito yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC ng $2 million, palagay mo si Digong, di buhusan niya ng $100 million, wala na siyang kaso. Saka yung mga yung dictator. Di ba? Saka yung isang stupidity sa question na yan. Hindi ko sinasabing stupid sila. Yung kwento, napaka-stupid. Kung maniluhol ka, suhulan mo yung magpapasya. Correct. Ba't mo susuhulan yung mga clerical staff? Ba't mo, di ba? Yung mission. At wag mong kalimutan, mahigit 120 countries ang ICC. Susuhulan mo lahat yun. Di ba? Hindi yan mga empleyado ng Regional Trial Court. No? Hindi yan RTC. No? Galing yan sa iba't ibang bansa. Yan yung mga pinaka-prominent sa mga iba't ibang bansa na yan. Na ang kanilang ambisyon ay yung kanilang pangalan. No? Correct. At yung puntong pinanggagalingan ng ICC, ito yung contribution ba ng mga bansa din. Yes. Kaya imposible wala silang funds, ibig sabihin. Wala. Tama. Marami yan. No? Cash yan, sabi nila, di ba? Ngayon, kung diba? mag-gastos dito, bakit mo i-convert sa $2. Yes. And Doon pa lang mga kababayan doon pa lang, 'di ba? Dapat euro ang gagamitin, ba't i-convert mo sa dollars? Eh, 'di ba? May mga pahayag pa sila, mga ka-GPnatics, na dapat natin i-konsidera. Parang bumaliktad na si Baligod. Bakit? Nagets mo yun? Bumaliktad si Baligod. Dahil yung, ang dami na niyang kinain. Oo. Sinabi niya. No, ako, kumain ako ng konti, nabubulunan ako. Ito, ang daming nilunok. No, talagang bumabara na sa leeg. No? Pero mo, yung maleta ni Laila de Lima. Naging envelope. Biglang naging Paper bag. Naging supot. supot, tapos naging envelope. Ay, 4 ba? Hindi 4. Pero parehas lang sila ng ibig sabihin, ha? Yung 4 na yan at 4, parehas lang yan, mga kababayan. Diba? Palit ng pilit. Si Laila. Kung isa rito, sabihan mo ng ganun, baka maniwala pa ako. No? Pero si Laila de Lima, huwag niyo tanongin sino, no? Oo. Pero si Laila de Lima, di ba? Kaya ang ganda nung sagot ni Laila Walang salita, may dalang maleta. Oo, tama. Ganun ang sagot, di ba? Ikalawa, itong tinanggap daw ni Sentry. Actually, uminit ang ulo ko nun dahil wala akong nakakuha nun. Diba? Palabas pa naman ako ng bansa. Kailangan ako ng dollar. Magpapapalit ka pa nun sa bangko, no? Ayun, binakpedal na rin. Backpedal talaga. No? Tapos pati itong 805 billion no? Belies reason. Okay na po, 4. Mali na po ako, walang problema. Wag na pong mag-flood kasi hindi po yan makakount. Napaka-improbable kahit ilagay mo sa mga bagyan 500 million every day. Kailangan mo ng mga halos 6 na taon. Oo. 6.5 years. Diba? 500 million kada araw. Oo. Ibig sabihin, marami nang bumabanat, pero mas mahalaga, marami yung pinagtatawanan na sila. Natatawa na. Sila yung lumulubog sa sarili nilang kumunoy. Kaya nga. Diba? Ang problema, ang baho ng kumunoy. Tapos, may mga kasama pa sila, tumatalon kasama nila. O, mahabol pa. Ay, magkano po yung bayad sa akin kada JO? Anong JO? Magkano ang JO sa'yo, bro, kada bibig mo? Ano yun? Pakiayos naman po. Pero kung tinatanong nyo kung magkano ang bayad po sa akin, 51 billion po kada araw. Super yaman ko na po. Nagkakayayaan mo. Umahabol pa, di ba? Oo. Dito kayo sa Kumunoy. Di ba? Isang kabal kasi yan Isang kabal yan, hindi yan hiwa-hiwalay na grupo. Isang grupo yan. Di ba? Pero Sen, how true that they're missing daw? May balita na nawawala na. Wala. Ang sabi, Hindi na rumahanap. ang sabi, for security reasons, magtatago muna sila. Hindi magtatago Jabo order, GP, okay? daw, magtatago. Magtatago muna sila. Ay, naku mga kababayan. Ito pa. Opposite ng mararamdaman mo. Quezon tayo. Topasyo. Yan, medyo creepy Sabi ko nga, hindi ako si Ann Curtis, pero ako, medyo kinilabutan ako Ako yung medyo na-creepy Feeling cool itong si Topasyo Ha?
That's Mr. Feeling Sex Appeal to you. gangsta. Gangsta. Joke. Wait. Asa round 2 na pala tayo ng joke. Asa gangsta? Feeling gangsta. Bakit? Bakit gangsta? Hanggang sa pagnanasa na lang siya. Hanggang pag nanasa na lang siya. Walang iya talaga itong 4 de alas na to, mga kababayan. Mga to. Ah. Malayo pa lang. Amoy mo, manyak. Sinama ko na to kasi ito to sa mga masayang nila eksena dito. Gangsta. Ito naman si Suntay. Oh, ano? Pabibo naman. Pabibo. Pabibo. Oo, sinungaling daw siya at hindi natawa asawa niya. Bibo. Bibo talaga. Bakit bibo? Oo, bibotenga sa iyo. Bebote nga sa'yo. Hindi ba bibo Talaga ng Bibo. pronunciation. Bebote nga sa'yo. Sinabi ng sariling pamilya. Never change. Bibotenga. Ah. Bibotenga. Pero, Ang hirap tulungan. Hirap. pero alam niyo yung Safe Spaces Act. Alam niyo yun, di ba? Oo, siyempre. Merong isang lugar that you are safe. Batas yun. There is a space that you are safe. Ano yun? Hindi ka mababastos ni Atty. Topacio. Alam niyo kung saan yun? Saan? Saan? Sa karnibal. Bakit karnibal? Siyempre, ang karnibal, may height limit. May height limit. Safe space. No. Walang height limit. Di ba yan? Ano kaya dito? Ano kaya reaction ni Topacio pag narinig niya tong uungas na mga 4 de alas na to, mga kababayan? Sentry meron. Oo, ano naman ang tawag sa mga katropa ni Digong at ni Suntay? Na nagtatanggol sa kabastusan. Ay. Edi tropaksyo. Ay, talagang inain sa akin yung mga banat nito mga to, mga ka-GPnatics. Malamang sa malamang, mapipikon dito itong si Topacio. At yung mga kasama nitong si Mike Defensor na 18 Marines, mga kababayan, na kung saan nga po inaangal nila yung bakit daw binibigyan pa ng pansin, bakit hinahanapan pa ng kredibilidad yung mga sundalo, bakit daw hinahanapan ng pagkakaugnay yung mga sundalo sa mga taong ito, kagaya po ng asawa nitong si Mike Defensor. Alam mo, Mike Defensor, di mo na mayaalis sa NBI, no? Na alam naman natin ang takbo ngayon dahil kung iisipin natin, bakit ngayon lang lumabas ang 18 Marines na to, 'di ba? Bakit nung lumabas si Guteza ay hindi lumabas ang mga taong ito? 'Di ba, nakakapagtaka, bakit lumabas kayo sa gitna ng pagdinig ng confirmation of charges ni Digong Duterte at ng tinatawag po natin, mga kababayan, na pagdinig po ng impeachment trial or impeachment nitong si Sara Duterte. Kaya ngayon po, mga ka-GPnatics, lahat ang ginagawa dito ni Mike Defensor ngayon ay para feeling biktima. 'Di ba? Feeling biktima. Yan ang gustong nilang ipakita ngayon, na sila ngayon ay ginigipit, na sila ngayon, mga kababayan, ang inaatupag, na binabaliktad ng gobyerno, na imbis na habulin yung mga kriminal, habulin yung mga magnanakaw, bakit sila? Etong tawag dito, mga kababayan, ito sila yung bina-background check. According po sa NBI, meron na nga silang natanggap, mga kababayan, na mga report ngayon na itong mga to, bukod sa sinabi sa atin ni Sentry, mukhang sinabi ng NBI, mga kababayan, sa mga susunod na araw daw, bukod sa maglalabas or maglalabasan ang 100 Marines, mga kababayan, mga retired to, mga retired. Pero meron din nagsasabi na lalabas na yung iba pang mga Marines dyan sa 18 na yan at magsasabi na ng totoo dahil napapagod na, dahil hindi na makatagal, hindi na makatulog, mga kababayan, na sila po ay binayaran at pinilit lamang.
Quadro palpak teams. Paano naman naging palpak? Di ba? Nakasubok na ba kayo mag-boxing? Opo, nakasubok na. Oh. Meron ba daw GP sa March 11 lalabas daw ang mga 100 na retired ba o retarded? Joke. 'Di ba? Aba malay natin baka mamaya mukhang retarded din. hindi pala retired no? Nangangati yung dibdib ko guys. So, sensya na kayo Hindi ko pinapakita talaga yung dibdib ko din. Nangangati. Hindi ko alam kung ano yung nakain ko kanina. Chicken lang naman yun. Pero parang kati-kati ng dibdib ko. Aha. So, iyan yung pagyayari ngayon mga kababayan. Sabi niya pa rito, mas nakakabahala daw ang pagsama sa sampina ang aking asawa na si Julie Defensor. Wala siyang anumang kinalaman sa aking pagsuporta kina Attorney Levy Baligod at sa mga sundalong naglalakas loob magsalita. Ang pagdawit sa kanya ay malinaw na pananakot at panggigipit. Bakit naman pananakot at panggigipit, Mike Defensor? Gusto lamang tanungin ng NBI. Di ba gusto lang nilang i-cross-examine? Malay mo, yung asawa mo hindi ready. Di ba? Pag hindi ready, mga kababayan, ay sigurado makakapagsalita yan. Pag hindi ready, sigurado mga ka-GPnatics, ay may lalabas sa bunganga niyan. Aamin yan. Natatakot ka ba na ito nga yung asawa ay hindi handa sa mga pagsagot sa mga katanungan ng NBI at makross-examine ito? Wala kang dapat, kung wala po kayong kasalanan, kung wala kayong itinatago, wala kayong dapat ipag-alala. Di ba? Hindi ka dapat mag-alala. My God, I hate. Kung ipatawag man na yung asawa, sabi mo nga sabi mo ganito, di ba? Karangalan ko na makasama ko at makasuhan kasama ng 18 ito. Ngayon, sinama yung asawa mo, di ba dapat karangalan din niya yan? Karangalan mo rin. Na kayo, mga ka-GP, na kayo, di ba, Mike Defensor, ay sinusuportahan nyo yung 18 Marines na yan. Pero bakit natatakot ka? Ito po kasi yung sampina, mga ka-GPnatics. Yan yung sampina ng NBI sa kanila. Mabilis talaga si Attorney Melvin Matibag, no? Under any by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to appear before the Office of Special Action Unit 9th floor, Philinvest Cyber Zone, Bay City Building C, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City, Philippines, at 10 a.m. on the 12th day of March 2026, mga kababayan. Di ba lalabas daw yung mga retired ay March 11. Ito naman ay March 12 ipapatawag, mga kababayan. Pati yung driver. Oo. Ayan, oh. Di ba? So, ayan. Yung address po, paki-cover. Hindi, address naman ito ng address naman ito ng NBI. Walang problema dyan. Diba? Address ng NBI to. Hindi naman itatago yan. Alam ng lahat yan Hindi na kailangan itago. Judy Figueroa, Ibadlit. Hindi kailangan tago yan. Yan nga yung pupuntahan nila Diba? Diyan sila magre-report. Diyan sila magpapaliwanag. Bakit kailangan itago yan? Kabsat Go Philippine, ano kaya kung ipadala si Mike Defensor at makauurong ang balls niya? Sabi niya Mami Z. Alam mo, isa lang naman ang masasabi ko dyan Pag wala kayong tinatago, kung wala kayong kinakatakutan, haharapin nyo yan. Diba? Ang ano bang trabaho ng NBI? Mag-imbestiga. Magtanong. Mga kababayan. Parang pag ayaw mo na ipatawag yung asawa mo,
'Di ba? Kasi kaya pinapatawag yung asawa mo, meron sila nakikitang anggulo na baka mamaya yung asawa mo ay may kinalaman dito kasi nga yung sasakyan na ginamit di umano ng 18 Marine ay mga kababayan nakarehistro sa asawa mo. So therefore, mga ka-GP Natics, etong kanyang asawa ay may kinalaman. Okay? Maaring ang kinalaman niya lang ay sa pagpapahiram ng sasakyan. Kaya nga gustong i-verify ng NBI, magpaliwanag yung asawa niya o baka mamaya kasi marami pa na mailabas, 'di ba? Mailabas na nanggaling sa bunganga ng asawa niya na kinakatakot ng kampo ni Mike Defensor. Yan ang mahirap eh. Gagawa-gawa kayo ng eksena, ngayon di nyo kayang panindigan. 'Di ba? Oh. Okay? So, iwanan na natin yung pag-iyak ni Mike Defensor na yan, mga ka-GP Natics. Pag-usapan naman po natin, ito, isa sa 18 Marines, mga kababayan, ay tila napapraning na. Bakit, GP? Bakit? Akalain mo nga naman, mga kababayan, na dumating po sa ating kaalaman na kaya po pala, hindi po nakarating, mga ka-GP Natics, walang dumalo. Dito, naalala nyo to? Walang dumalo doon sa, yan. Yung bibigyan po sana ng